Naging maayos ang pakikitungo sa akin ni Alwin sa mga sumunod pa na mga araw. Hindi namin napag-uusapan ang estado namin pero nagkakaroon naman kami ng kasuwal na pakikitungo sa isa't isa. Medyo naigagalaw na niya ng maayos ang kanyang kamay. Hindi ko na siya kailangang subuan. Pang-5 araw na niya ngayon dito sa private room dito sa ospital. After 3 days makakauwi na daw siya. Sa paglagi niya dito sa ospital hindi din niya hinanap ang cellphone niya. Hindi ba niya gustong makausap ang kasintahan niya/kabit? Bakit ba naghahanap ako ng negatibo? Dahil tapos na ang lahat ng exams ko ay hindi na ako pumapasok sa school. Clearance na lang ang kailangan kong gawin sa sunod na mga araw. Nagbabasa ako ng dokumento ng tumunog ang cellphone ko. Hindi registered ang caller kaya naman naisip ko na baka si mommy. Minsan kasi may ginagamit silang isang number na pantawag. Nagiging local number ang lumalabas na caller kahit na international naman. Hello, sagot ko sa tawag. Pau, this is Tristan, sagot mula sa kabilang linya. Hi, Tristan, wika ko sa masayang tono. Nakita ko si Alwin na kumunot ang noo. Binaling ko ang tingin ko sa hawak ko na papeles habang nakikipag-usap sa cellphone. Gusto sana kitang ayain for lunch if you're free, straight to the point niyang usal. Nangiti ako. Hindi ako pwede ngayon eh. Pasensya na. Sa mga susunod na araw pwede. Ako, sagot ko. Great. Looking forward for our date. Okay, sagot ko na lang. Wala namang masama, he is a childhood friend. Nang maibaba ko ang tawag ay narinig ko ang marahas na pagpakawala ni Alwin ng hangin mula sa kanyang bibig. Hinihintay ko siyang magsalita pero hindi niya ginawa. What are you reading? Tanong niya. Kapag kuwan. Nainip na siguro. Some proposals, sagot ko. Come here. I'll teach you, Anya. Natigilan ako pero naalala ko na siya. Naman talaga ang magtuturo sa akin sa pag-manage ng kumpanya. Mas mabilis. Akong matuto mas maganda sa part nila ni Tia. Lumapit ako at umupo sa stool na katabi ng bed niya. Sit beside me, Anya at tinapik ang tabi niya. Parang gusto kong magpamisa dahil sa inaasal niya ngayon. Tumabi naman ako sa kanya na gaya ng sabi niya. Pero may enough space pa din sa pagitan namin pero lumapit siya at nagkadikit kami. Hinawakan niya ang unang papel, saglit lang niya itong pinasadahan ng tingin. When you see this kind of proposal, reject it. Huwag mo nang pag-isipan pa na ay approve, Anya. The amount is too good to be true, Anya. Tumango ako. Binasa ko naman ito ng mabuti para maunawaan ko ang sinabi niya. Natigilan ako nang maramdaman ko ang pagsamyo niya sa buhok ko. You smells good, he whisper. Hindi ako nagsalita. Stay still dahil sa ginawa niya. Ramdam ko ang kanyang hininga na bahagyang tumatama sa balat ko. I had this unknown kind of feeling building up inside me. Like, I wanted to hug him tight and kiss him passionately. Ganoon din kaya ang nararamdaman niya. Hindi ako maaring mahulog pa ng husto. 2 linggo na lang ang natitira bago kami maghiwalay. Hindi ako pwedeng mag-invest pa ng mas madaming feelings. At baka hindi na ako makabangon. Ngayon pa nga lang masakit na ang lahat. Ano pa kaya kapag aalis na talaga ako? Naiiyak ako kaya naman nakailang lunok. Ako nang maramdaman ko ang pagsakit ng lalamunan ko dahil sa emosyon na nararamdaman ko. How about this one? Tanong ko sa kanya, pilit winawaglit sa isip ang nararamdaman ko ngayon dahil sa
Ginagawa niya. Reject it too, Anya, nakatingin siya sa papel pero ang mukha niya ay nakadikit sa buhok ko. The CEO of that company has a gambling problem, Anya. Mukhang kabisado na din niya ang mga background ng mga ibang companies. Hindi na ako komportable sa ayos namin. Gusto ko siyang itulak dahil pakiramdam ko ay nadadarang na ako sa simpleng pagkakadikit namin. Relax, bulong niya. I found his voice sexy. Like he had uttered it purposely in an erotic way. Tumikim ako at pinakita ang isa pang papel. Sakto din na nagbukas ang pinto at pumasok si Mommy, Daddy at Almira. Halos maitulak ko si Alwin sa gulat ko kaya. Naman sinamaan niya ako ng tingin. Ngiting-ngiti naman ang parents niya. Wrong timing yata tayo, biro ni Almira at mahinang tumawa. Ninisyan niya kami. Well, I am happy, wika ng biyenan kong babae na para bang kinikilig. Tipid ako. Nangiti dahil nakaramdam ako ng hiya. Mukhang hindi tayo kailangan dito, sabi ni Almira sa mommy niya. Tumawa naman ang mga in-laws ko. May dala silang lunch na sabay-sabay naming pinagsaluhan. Maganda at malaki ang room ni Alwin para itong presidential suite, kaya naman parang nasa hotel lang kami. Kita ko ang saya sa mga mukha ng magulang ni Alwin habang kumakain kami. Siguro dahil sa ayos namin ni Alwin ng datnan nila. Alam ko na umaasa sila na magiging maayos kami ng anak nila at ngayon ay hopeful sila dahil pinapakitunguan ako ng maayos ni Alwin. But for me, hindi na ako umaasa pa doon. Ayaw ko nang madadagdagan ang sakit. Ginagawa lang naman niya ito dahil inaalagaan ko siya. Siya nga ang may sabi noon after graduation ko saka siya susunod kay Tia. Kahit paano ay mayroon na kaming magandang alaala na babaunin ko sa alis ko sa buhay niya. I am thankful and glad because of that. I am happy and contented with the way he treats me. Kaya din pala niya akong pakitunguhan ng maayos. Parang gusto ko tuloy ipagpasalamat ang pagkakaaksidente niya. Hanggang alas 7:30 nagstay ang mga in-laws ko bago sila umalis. Take out sila sa bodyguard ng dinner. Naging masaya tuloy ang hapunan namin. Komportable ka ba sa couch? Tanong ni Alwin nang matapos akong maglinis ng katawan. Oo naman, sagot ko. Sa bahay nga niya. 2 buwan akong sa couch natulog noon. You can stay here, Anya at tinapik ang tabi niya. But it's more comfortable here, Anya. Kumunot ang noo ko. Ano ba ang drama? Ang lalaking ito. Seeing him acting this way makes me feel good and makes me feel bad also. He's making good memories with me before we part ways. Tinapik niya ulit ang tabi niya. Bumuntong. Hininga ko bago ako lumapit at sumampa sa kama at nahiga sa tabi niya. Ngayong araw lalabas si Alwin sa ospital. Pero kailangan ko ding pumunta ng school para magpa-clearance. Inabot kami ng alas 2 bago matapos ang clearance namin. Ngayong araw din ang usapan namin ni Tristan, kaya naman nahiya ko sa kanya dahil kaninang alas 11 na naghintay sa parking area ng university. Sorry, sabi ko sa kanya nang makalapit ako sa kanyang sasakyan. Pinagbuksan niya ako ng pinto at umikot papuntang driver's seat. It's okay, sagot niya. Gutom na din ako, kaya naman sa malapit lang sa university kami kumain. Kumain na muna kami bago kami nagkwentuhan. Gaya ng dati, hindi siya boring kausap. Hanggang sa nag-open siya ng seryosong topic. Alam kong wala akong karapatang mangialam, pero nalaman ko kasi na
Kinasal ka kay Montenegro, Anya. Medyo. Inayos ko ang pagkakaupo ko. Hindi ako handang magkwento sa mga kakilala at kaibigan ng tungkol sa amin ni Alwin. It was an arranged marriage na. Tinatanggihan niya pero pinikot ko siya na. Naging dahilan para matuloy ang kasal. Tapos heto, malapit na kaming maghiwalay. Hindi ako agad nakasagot, hindi ko alam kung alin ba sa parte ng mga nangyari ang ikukwento ko sa kanya. Bahagya pa. Akong na-conscious nang makita ko. Pumasok sa restaurant ang mga kaibigan ni Alwin, si Jethro at Aki. Seryoso silang tumingin sa akin at kay Tristan bago sila umupo sa table na nasa dulo. Ayos ka lang, tanong ni Tristan. Tumango naman ako. Magpapaanol din kami after ng graduation ko siguro. Forced marriage ang nangyari sa amin, sabi ko. He forced you, tanong niya. Force me? Malabo yata sa hangin na siya ang magpumilit sa akin ng bagay na yun. Adid, sagot ko, nakaramdam ako ng hiya. At takot na baka husgahan niya ako. He's so lucky, anya sa boses na may kalungkutan. He's miserable with me, malungkot ko. Wika. Tinitigan ako ni Tristan, tila ba naaawa siya sa akin. Magiging maayos ka din, you're strong. You'll forget him eventually, anya at ngumiti. Ngumiti din ako at tumango. 5:00 na ng hapon nang makauwi ako. Sa bahay ng mga in-laws ko. Nasa living room si Alwin at Almira. Seryoso ang mukha ni Alwin kahit nanginitsan ko siya. Si Almira naman ay nakangisi. Hi, bati ko sa kanila. Hello, sis, masiglang bati ni Almira. Anong oras natapos ang pa-clearance mo? Tanong ni Almira. 2:00 na, hapon na tuloy kami. Nakapag-lunch, sagot ko. May lumapit na maid at dinalhan ako ng tubig. Kami, tanong ulit ni Almira. Oo, may usapan kasi kami na mag-lunch. Tuloy naghintay siya ng ilang oras sa kotse niya, kwento ko. Nadinig ko ang pagpalatak ni Alwin. Don't tell me nagsiselos ka, Kuya Tujo. Ni Almira sa kuya niya. Jesus, you got to sign some documents. Sabi ni Alwin at tumingin sa akin. Hindi. Niya sinagot ang sinabi ng kapatid niya. Tumayo na si Alwin at naglakad papunta sa may hagdanan. Tumawag si na Kuya Aki, niloloko nila si Kuya na nakahanap ka na daw ng ipapalit. Mo kay Kuya, bulong ni Almira at tumaw. Mukhang affected ang asawa mo. Dagdag pa niya. Ngumiti ako at umiling, imposible namang magselos siya. Kung si Pia siguro maari. Pa. Oh, sundan mo na yon, sabi ni Almira. Nakatayo si Alwin sa puno ng hagdanan at mukhang hinihintay ako. Tumayo na din ako at sumunod sa kanya. Sa kwarto niya dito sa mansyon siya. Nagtungo. Nagulat din ako ng pagdating ko. Doon ay nakita ko sa labas ng walk-in closet niya ang maleta ko. Ang biyenan ko kaya nang naglagay nun. Dito. Sa bagay, malaki naman ang couch niya. Dito sa room. Nauna siyang naupo sa couch, may mga nakatambak na papeles doon. Umupo ako sa tabi niya upang makita ko ang papeles. Nahawak niya. May mga hiniwalay siya na ilang papel. Pagkatapos ay inabot sa akin. Inabot ko ito. At sinimulang basahin. Narinig ko ang ringtone, akala ko sa akin. Pero napansin ko na cellphone ito ni Alwin. Binalik ko ang atensyon ko sa papel na binabasa ko habang ang isip ko ay lumilipad. Marahil ka-text na niya si Pia. Ilang araw silang walang communication at ngayon sila nagkakamustahan. Dahil doon ay naging tahimik na ako, hindi na ako nagsalita, lalo na kapag hindi na kailangan. Ramdam ko ang panaka. Nakang pagsulyap niya sa akin. Tumigil lang kami sa pag-review ng mga
Dokumento ng magtawag ang katulong ng hapunan. Tahimik kaming nagtungo sa dining area. Nakakunot ang mga noo nila habang nakatingin sa amin. AFQ, biro ni Almira, pambasag sa katahimikan. Hindi ako kumibo, maging si Alwin ay wala ding imik. Tuloy ang dinner ay naging tahimik, tila. Lahat ay nagpapakiramdaman. You know what, parang magandang magbakasyon ngayon. Si Mommy ang unang nagsalita. Tumango. Naman si Daddy at Almira. Nagsisimula na nga pala ang summer at usong-uso na naman ang mga outing out of towns at beach. What do you think, Pauline? Tanong ni Mommy sa akin. Tipid akong ngumiti. Why don't you go out of town, sabi ni Almira. Out of town na ako lang. Ano ang gagawin ko, magmumukmok? Saka na kapag hiwalay na kami ni Alwin. Mukhang masaya ang mag-unwind. Beach. Or island hopping. Hindi ako umimik kaya. Naman nagsalita din si Mommy. Para naman marelax kayo, Anya. Wait. Kami ba ni Alwin ang sinasabihan nila? Napaka-imposible naman yata na makapagbakasyon kami ni Alwin na kami lang. Hindi na po, Mommy, tanggi ko. Nakita ko na kay Alwin sila nakatingin. Saan ba magandang pumunta ngayon? Tanong ni Alwin. Natigilan ako. Mukhang nagulat din sila sa sagot ni Alwin pero nagkaroon ng galak sa mga mukha nila. Sambawan Beach, sagot ni Almira. What do you think? Tanong ni Alwin sa akin. Wow. He's really asking me. Nagkibit balikat ako. Nakaramdam ako ng saya pero pinaalalahanan ako ng aalala at takot ng aking puso. Nakatingin silang lahat sa akin. Kailangan bang sumagot ako? Well, para sa magandang memories bago kami maghiwalay. Great, napipilitan kong sagot. Mumiti. Silang lahat maging si Alwin.